Hello guys, welcome to my YouTube channel, Arabong Hilaw, PSKSA. Isang petisyon para sa indirect contempt ang ihahain laban kina Representative Percy Sendanya ng Akbayan Party List at Professor Richard Heydarian sa Korte Suprema ng Pilipinas. Ang mga pahayag ng dalawa ay pinaniniwala ang lumalabag sa integridad ng kataas-taasang hukuman. Ayon sa mga abogado, ang mga komentaryo ng dalawa, kabilang na ang pagtawag sa Korte Suprema bilang Supreme Coddler ni Vice President Sara Duterte, ay may potensyal na magdulot ng pinsala sa kredibilidad ng nasabing institusyon. Ang mga pahayag ay itinuturing na mapanira at hindi katanggap-tanggap sa ilalim ng batas. Ang petisyon ay ihahain nina Attorney Mark Christopher Tolentino at Attorney Rolex Suplico, kasama ang mga miyembro ng Citizen Crime Watch, Duterte Youth, Concerned Lawyers for Judicial Integrity, DDS Supporters, at DDS Sara All Confederation. Ang paghahain ng kaso ay nakatakdang maganap sa Miyerkules, July 30, 2025 alas 9 ng umaga sa Supreme Court sa Padre Faura, Maynila. Ang paghahain ay susundan ng isang simbolikong rally sa Liwasang Bonifacio na magsisimula ng alas 8 ng umaga. Inaanyayahan ang mga kasapi ng media na dumalo at magsagawa ng coverages ng rally, filing ng petisyon, at pahayag mula sa mga abogado. Magkakaroon din ng pagkakataon para sa mga interview pagkatapos ng filing. Ayon sa opisyal na post ni Attorney Mike Tolentino ay, Press Advisory, Lawyers to file indirect contempt petition versus Representative Percy Sendanya and Professor Richard Heydarian at the Supreme Court. What? Filing of a petition for indirect contempt before the Supreme Court of the Philippines against Representative Percy Sendanya, Akbayan Party List, and Professor Richard Heydarian for public statements that allegedly undermine the integrity of the Supreme Court, including branding it the Supreme Coddler of Vice President Sara Duterte. Who? Attorney Mark Christopher Tolentino. Attorney Rolex Suplico. Joined by members of Citizen Crime Watch, Duterte Youth, Concerned Lawyers for Judicial Integrity, DDS Supporters, and the DDS Sara All Confederation. When? Wednesday, July 30, 2025. 9 a.m. Where? Supreme Court of the Philippines, Padre Faura, Manila preceded by a short symbolic rally at Liwasang Bonifacio, 8 o'clock a.m. Media coverage. Members of the press are invited to cover the rally, filing, and statement of counsel. Interview opportunities will be available after the filing. Samantala, isang petisyon din para sa indirect contempt ang ihahain laban kay Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon matapos umano nitong bastusin ng Korte Suprema at tawaging tuta ng mga Duterte. Ayon sa isang opisyal na Facebook post ni Attorney Mark Tolentino, si Attorney Ferdy Topacio ang magsusulong ng kaso laban kay Gadon. Ang hakbang na ito ay bilang pagtatanggol sa integridad at kasarinlan ng Korte Suprema, isang mahalagang institusyon sa ating sistemang konstitusyonal at rule of law. Bagamat hindi makikibahagi sa kasong ito, ipinahayag ni Attorney Mark Tolentino na siya ay isang tagapagtanggol ng hudikatura at hindi makikialam sa legal na proseso ng petisyon bilang respeto sa legal ethics at delikadesa, lalo na't dati niyang kliyente si Gadon at ninong pa ng kanyang anak. Ang petisyon ay sumasalamin sa nagkakaisang paninindigan ng mga abogado, tagapagtaguyod ng hustisya, at mamamayan na nagtatanggol sa dangal ng hudikatura. Ayon pa sa post ni Attorney Mike Tolentino ay, regarding upcoming indirect contempt petition against Secretary Larry Gadon. We wish to inform the public and the media that a petition for indirect contempt will be filed before the Supreme Court by Attorney Ferdinand Topacio against Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon, for publicly malining the High Tribunal and calling it tuta ng mga Duterte. This petition is being pursued in defense of the Supreme Court's integrity and independence, which are cornerstones of our constitutional system and the rule of law. Attorney Mark Christopher Tolentino will not be participating in this legal action out of ethical prudence and delicadeza, given that Secretary Gadon is a former client and the godfather of Attorney Tolentino's son. This personal connection presents a potential conflict of interest, and it is in the best interest of fairness, propriety, and legal ethics that Attorney Tolentino refrains from direct involvement.
This petition, however, stands as a united expression of concern among officers of the court, legal professionals, and civic advocates for the preservation of judicial dignity and the proper administration of justice. We trust that the Supreme Court will act with impartiality and firmness in addressing this matter. Samantala, kaugnay sa issue, ang well-known influencer na si Pinoy Extreme ay nagbigay naman ng comment reaction. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maikling intro. Alam nyo, nadi-disturb yung kaluluwa ko at nakakadismaya talaga yung sinabi ni Gabe about sa Supreme Court's decision. Narratives din, sir, tsaka Kuya Chris, na isipin nyo na lang po, put your shoes on the common folk, na paano sila mag-isip, na kapag sinabi ng Supreme Court, unconstitutional, they will take it as gospel. Yes. Without even thinking of like the facts that's presented to them. Kaya po ang importante na hindi talaga sila makialam. Kasi kapag nagbitaw sila ng salita na unconstitutional, hindi na po mabibigyan ng oras mag-isip yung common folk. Kingina, sobrang disturb ng kaluluwa ko. Hindi ko alam kung saan mag-uumpisa. Hinga muna. Unang-una, Gabe, hindi ba facts yung ground ng decision ng Supreme Court? So, another thing, the decision of the Supreme Court forms part of the law of the land. So, hindi lang siya gospel, kasama siya sa considered commandments ng Diyos, kung meron kang Diyos. Yun na yung pinakamalapit na comparison doon sa sinabi mo about sa pagiging gospel ng desisyon ng Supreme Court. Well, it forms a part of the law of the land. Gets mo ba yon? Tsaka bakit pag nagbigay ng desisyon ng Supreme Court, hindi na pwedeng mag-isip ang common folk? Pwede nilang pag-isipan yung desisyon ng Supreme Court at i-check kung tama or mali ba ito. Anong pinagsasabi nyo dyan? Kasi ang tawag kasi sa kanila, Gabe, the gods of Padre Faura. They're the highest court, Yeah, kaya Diyos sila eh. Siniraan nyo yung Supreme Court, you put them on a status of a god, like wala silang basis doon sa ruling na nilagay nila. 'Di ba? And the fact that you will be the one who's going to shout, rejoice, pag yung pabor ng Supreme Court panig sa kung anuman yung gusto nyo. Ngayong hindi nyo nakuha yung desisyon ng Supreme Court, tatawagin yung Diyos, sisiraan nyo. Wow! That is intellectually dishonest. Kilabutan naman kayo. But they're not infallible. Yes, they're not infallible, but you could point out what their mistakes are. Hindi yung nandyan kayo nakaupo, sinisiraan niyo yung SC. Pucha. Tsaka sino bang mas magaling? Yang podcast nyo o yung Supreme Court? Sige nga. Alam nyo man lang ba kung paano makarating as a Supreme Court Justice? Alam nyo ba kung gaano kahirap yung pagdadaanan para makarating sa pagiging Supreme Court Justice? Compared sa maggrupo-grupo kayo dyan, mag-podcast, siraan yung justice system dahil hindi nyo nakuha yung gusto nyo? Kadiri. At saka yung bringing up mong point kanina, Kuya Chris, na biglang nagsisilabasan yung technicalities and naghahanap sila ng loopholes kung paano hindi matuloy nga to. It's a common tactic that's being used for a very long time na kapag merong malaking problema, ito yung problema, this is the problem, they try to divide the attention of the people to not focus on what the main issue is. Do you even hear what you're saying? Due process nga. Kung may hindi nasunod sa due process, di hindi due process yun. So ano yun? You're shouting due process only when it applies to you? Oh my God!
Pupurihin niyo yung justice system pag pabor lang yung desisyon sa gusto nyo? Freaking... Okay guys, yun lang ang video natin for today. At don't forget to follow, like, share, subscribe to my YouTube channel. At marami pong salamat sa inyong lahat. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.